Naglalakad siya patungo sa kanilang department na makasalubong niya si Ram. Umiti ito sa kanya. "Good morning, Sabrina." Bati nito sa kanya. "Good morning din. Kamusta ka na?" "Okay naman." Napatingin si Ram sa kanyang mata. "Puyat ka ba?" "Ha? Hindi naman. Bakit?" Natansya sa tanong nito. Halata siguro na nangungumalata siya. "Sige, pupunta kasi ako sa pantry. Kukuha ko ng kape. Ikaw, gusto mo ba?" Alok ni Ram sa kanya. "Sige, hot coffee na lang sana. Salamat." Nilagpasan na niya ito. Hindi niya napansin ang kislap sa mata ni Ram. "Ang ilap mo sa akin, pero sisiguraduhin kong ako din ang pipiliin mo sa huli." Ngumisi si Ram na animoy mga Koreanong kontrabida sa Korean novela. Pagpasok ni Sabrina sa opisina, agad nagkwento si Irene sa kanya. "Alam mo ba, bumalik na pala sa Pilipinas si Ma'am Raquel. Nakita ko siya kagabi." Kwento nito sa kanya. "Nakakatuwang isipin, Sabrina. Baka babalikan na ni Ma'am Raquel si Sir Sebastian. Alam mo, kung makikita mo lang si Ma'am, napakaganda niya at napakabait." Patuloy na kwento ni Irene habang nagkukwento tungkol sa maganda at mabait na si Ma'am Raquel. Sa bawat salitang iyon, nasasaktan ng puso ni Sabrina. Alam niyang siyang asawa ni Sebastian, ngunit hindi niya kayang ipahayag ang katotohanan. Kailangan niyang itago ang lihim na to upang hindi malaman ni Doña Marcela, ang kanyang biyanan. Ang pag-iwas sa kaalaman ng kanyang biyanan ay naging isang pangaral na hindi niya maiiwasan. Nakita niyang pagkakaiba ng mga narinig niya mula kay Irene sa tunay na nararamdaman niya sa kanyang puso. Ang pangungulila at pangungulila para sa isang sitwasyon na hindi niya maaaring ipakita. Kaya't kahit hindi na ang sakit ay tila pumipinsala sa kanyang puso. Kailangan niya magpanggap na hindi siya apektado. "Talaga? Ganun ba siya kaganda?" Tanong ni Sabrina. Ang boses ay may kaunting panginginig na pinipigilan niyang ipakita. "Sa palagay mo kaya, yun ang dahilan kaya bumalik si Raquel dito?" "Feeling ko kasi, maganda ng career niya sa abroad. Bakit pa niya naisipang bumalik dito na walang magandang dahilan?" Tanong ni Irene. Natila nagtataka sa mga motibo ni Ma'am Raquel. "Sabagay, tama ka." Sagot ni Sabrina. Ang boses niya ay puno ng kalungkutan. Ang pag-iisip na maaaring may dahilan ang pagbabalik ni Raquel at ang posibilidad na maaaring mas maganda pa ang buhay nito kaysa sa kanya ay nagdadala ng matinding sakit sa kanyang puso. Ano ba naman ang laban niya kay Raquel? Nakita na ni Sabrina si Raquel noong nakaraang gabi at hindi may kakaila na ang kagandahan at karisma nito ay nagbigay sa kanya ng insecurities. Ang pagkakaalam na hindi niya kayang tumapat sa kagandahan at karisma ni Raquel ay nagpapalubha sa kanya ng kalungkutan. Ngunit sa kabila ng lahat, kailangan niyang harapin ang katotohanan na siya ang asawa ni Sebastian at may mga responsibilidad na kailangan niyang tuparin. Sa kabila ng sakit, kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay at siguraduhin na hindi makakalimutan ni Sebastian ang kanyang tungkulin sa kanilang relasyon, na siya ang dapat priority ng kanyang asawa at ng kanilang magiging anak. Dumating si Ram na may dalang kape, agad tong napansin ni Irene. "Ang sweet mo talaga, sa akin ba yan?" Malambing na tanong ni Irene habang tinitingnan si Ram. Nginitian ni Ram si Irene at sinabi, Hindi, kay Sabrina to." Inabot niya ang kape kay Sabrina. "Sabrina, ito nang hinihingi mong kape." "Salamat." Nakangiting sagot ni Sabrina habang tinatanggap ang kape. "Wow! May taga-timpla ka na pala ng kape ngayon." Biro ni Irene kay Sabrina na nagbigay ng bahagyang pagngiti sa sitwasyon. Hindi nakuha magpanggap ni Sabrina. "Hindi naman. Nakasulubong ko kasi siya kanina. Pupunta daw siyang pantry, kaya nagpasabay na ako ng kape." Sagot ni Sabrina. Sabik na nagbigay ng pekeng ngiti. Sa totoo, nahirapan siyang ngumiti ng totoo, lalo na't alam niyang may mas malalim pang dahilan ang pagpunta ni Raquel sa Pilipinas. Naisip ni Sabrina kung may kinalaman bang pagbisita ni Raquel sa kanilang bahay kagabi sa pakay nito sa bansa. Ang pag-aalala sa tunay na motibo ni Raquel ay hindi na matago sa kanyang isip, at ang bawat galaw nito ay tila may iba pang layunin na mahirap iwasan. "Ano bang iniisip mo, Sabrina?"
Nag-aalalang tanong ni Ram habang tinitingnan siya. Parang hindi siya mapakali. Pinag-uusapan kasi namin si Ma'am Raquel. Baka nagulat siya na may babaeng mas maganda pa sa kanya. Biro ni Irene. Sabik na pinapawi ang tensyon. Yun nga ang iniisip ko. Sabik na tugon ni Sabrina habang sinasakyan ng biro. Akala ko kasi maganda na ako, pero may mas maganda pa pala sa akin. Ayaw niyang ipakita sa mga ito na naaapektuhan siya sa pagdating ng ex ng kanyang asawa. Lalo pat alam ni Ram ang tungkol sa kanila ni Sebastian. Naku Sabrina, dyan ka na nga at magtatrabaho muna ako. Masyado ako mababaliw sa'yo. Baka mamaya puro pending na naman ng mga gawain ko. Tumalikod niya sa Irene sa kanila, subalit muli itong lumingon. Ram, next time, bigyan mo rin ako ng kape. Oo ba, kapag hindi ka na makulit? Ngumiti si Ram kay Irene. Malaki na ang pinagbago ng lalaking to. Magmula noong makilala niya to noong bagong pasok pa lamang siya sa opisina ngayon. Ang dating tahimik at lagi nasa sulok lang na lalaki, ngayon ay marunong na makipagburuan at mang-asar. Ibang-iba na to sa dating tahimik niya Ram, na kahit pinag-aaway na sa harapan ay walang pailalam. Napansin nito na nakatingin siya dito. Baka naman matunaw ako niyan. Mas gwapo na ba ako kaysa kay Sebastian? Paano naman napasok si Sebastian dito? Tanong niya dito. Kasi parang lagi siyang nakakalamang sa akin pagdating sa babae. Laging siyang gusto ng karamihan. Gwapo ka rin naman. May kanya-kanya lang kayong karisma. Ninitian niya to na matamis nang bigla siyang may maalala. Ram, itatanong ko lang. Gaano mo kakilala si Raquel? Bigla ang pagseryoso ng mukha nito, saka tumingala. Hindi ba naikwento sa'yo ng asawa mo? Gusto ko kasi yung galing sa'yo yung kwento. Request niya dito. Gusto mo talaga malaman? Paninigurado pa ni Ram. Oo, kilala mo siya? Kilalang kilala. Kinakabahan siya habang papalapit sa kanya si Raquel. Grade school pa lang, tagang crush na crush niya to. At umusbong yun ang umusbong hanggang ngayong kolehiyo na sila. Pinapanood niya ang malamyos itong pagtakbo at ang tila ba sumasayaw sa hangin nito mga buhok. Napakaganda. Kanina ka pa? Tanong sa kanya ni Raquel. Hindi siya agad nakapagsalita dahil nakatulala pa rin siya sa maamo nitong mukha. Hi Raquel. Bati ng mga dumadaan. Hi. Kumaway pa ang babae sa mga to bago siya binalinga muli. Hoy Ram, ano ka ba? Kanina pa ako dito ah. Pumitik-pitik si Raquel sa kanyang harapan at doon waring nagising siya buhat sa pagkakatulog. Oo kanina pa. Nauutal na sagot ni Ram. Parang nawala ang boses niya sa sobrang kaba. Bakit ganyan ka? Para kang nakakita ng multo? Natatawang sabi ni Raquel. Hindi naman. Nahihiyang sabi ni Ram. Nasa Starlock lang ako. Ang ganda mo kasi. Tumawa si Raquel at bahagyang namula. Naku Ram, ang sweet mo naman. Pero ano bang ginagawa mo rito? Naghihintay ka ba sa akin? Oo eh. Nahihiyang sagot ni Ram. May sasabihin sana ako sa'yo. Ano ba yon? Nahiya pa rin nag-aalangan si Ram. Pwede ba kitang ligawan? Tumahimik si Raquel at pinagmasdan si Ram. Kita niyang pag-aalangan sa mukha nito at ang pagdanais na masabing kanyang nararamdaman. Alam mo ikaw, kung ano-ano naman yung sinasabi mo. Hinampas siya ni Raquel. Tantanan mo nga ako sa mga kalokohan mo, Ram. Ito naman, nagbibiro lang naman ako. Napakamot siya sa ulo upang hindi mahalatang nasaktan siya. Malinaw na rejection ang ginawa ni Raquel sa kanya. Uminom tayong kape? Ayoko nga. Ang init-init tapos kape ka pa? Ang sarap pa yan na malamig na buko pandan sa ganitong panahon. Reklamo ni Raquel. Tumawa siya ng malakas at umiling-iling. Sige na, Raquel para sa'yo. Pilit ni Ram. Alam mo naman, malakas ka sa akin eh. Kaya kahit mainit, bibili pa rin ako ng kape para sa'yo. Sus, ang sweet mo naman ni Ram. Natatawang sabi ni Raquel. Pero hindi pa rin ako bibili ng kape. Gusto ko ng buko pandan. Sige na nga, buko pandan na lang. Pagsuko ni Ram. Pero promise,
Bibili ako ng kape pagkatapos natin kumain ng buko pandan, ha? Sige, deal. Nakangiting sagot ni Raquel. Pero dapat masarap ang buko pandan na bibilhin mo, ha? Kundi, hindi ako papayag na bumili ka ng kape. Oo naman, promise. Masarap ang bibilhin ko. Sagot ni Ram. Basta ikaw ang mahalaga, masaya ka. Sige na nga. Nakangiting sabi ni Raquel. Tara na, bilhan mo na ako ng buko pandan. Sabay silang naglakad papunta sa tindahan ng buko pandan. Habang naglalakad, hindi maiwasang mapansin ni Ram ang pagiging masayahin at nakakatuwang ugali ni Raquel. Lalo siyang nagagusto sa kanya. Sana lang balang araw, matanggap din itong nararamdaman niya. Sa tuwing bibiruin niya to tungkol sa panliligaw, lagi itong sumisimangot at minsan ay binabara pa siya. Paano kaya ko aamin ang nararamdaman ko sa kanya na hindi niya ako i-reject? Tanong niya sa sarili. Kaibigan lang ang turing niya sa akin. Bakit ganun? Napabuntong hininga si Ram. Parang bumabalik sa kanya ang lahat ng mga pagkakataong hindi niya magawang sabihin ang nararamdaman niya. Naalala niya mga pagkakataong nakikita niya ang pagtawa ni Raquel kasama ng iba niyang kaibigan. Ang mga pagkakataong nakikita niya si Raquel, masayang nagkukwentuhan kasama ng ibang mga lalaki. At ang mga pagkakataong nakikita niya si Raquel, na tumatawa na malakas kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi kaya nagkakamali lang ako? Siguro wala naman taga siyang gusto sa akin. Bulong niya sa sarili. Pero bakit parang ang saya niya kapag kasama ako? Tanong niya ulit. Bakit parang ang gaan ng pakiramdam ko kapag kausap ko siya? Napailing siya. Hindi niya alam ang sagot sa mga tanong niya. Ang alam lang niya ay may nararamdaman siya para kay Raquel. Isang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag. Siguro dapat ko muna masubukan na mas makilala siya. Bulong niya. Hindi naman lahat ng pagkakataon, kailangan kong aminin kaagad ang nararamdaman ko. Pwede namang unti-unti. Naalala niya mga nakaraang araw, ang mga tawanan nila, ang mga kwentuhan, ang mga simpleng pag-uusap na nagpagaan sa kanyang araw. Naisip niyang hindi naman siguro masama kung maging kaibigan muna sila ni Raquel. Pero paano ba niya ako mapapansin bilang isang lalaki? Tanong niya sa sarili. Baka isipin niyang interesado lang ako sa kanya dahil gusto ko siya. Napabuntong hininga si Ram at nagsimulang maglakad ulit. Naisip niyang kailangan niya mag-isip ng isang plano. Kailangan niya maghanap ng paraan para mas mapalapit kay Raquel nang hindi niya napapansin na may gusto siya sa kanya. Siguro, pwede ako mag-offer ng tulong sa kanya sa mga projects niya. Naisip niya. O kaya, pwede ako mag-imbita sa kanya na mag-aral sa library? Nagsimula ng gumana ang isip ni Ram. Naisip niyang iba't ibang paraan para mas mapalapit kay Raquel. Alam niya na madali ang kanyang gagawin, pero handa siyang gawin ang lahat para makuha ang puso ng babaeng minamahal niya. Makukuha ko rin ang loob niya. Bulong niya sa sarili. Maghihintay ako ng tamang panahon. Habang naglalakad, nakita niyang isang tindahan ng mga libro. Naisip niyang bibili ng isang libro para kay Raquel. Siguro magugustuhan niyang isang libro tungkol sa pagluluto. Naisip niya. Alam ko mahilig siya magluto. Pumasok siya sa tindahan at nagsimula maghanap ng libro. Nakadisplay ang iba't ibang uri ng libro. Mga libro tungkol sa pag-ibig, mga libro tungkol sa pakikipagkaibigan, mga libro tungkol sa kalikasan, at mga libro tungkol sa pagluluto. Matapos ng ilang minuto, nakita niyang isang libro na nagustuhan niya. Isang libro tungkol sa pagluluto ng mga Filipino dishes. Alam niya magugustuhan to ni Raquel dahil mahilig siya magluto ng mga traditional Filipino dishes. Bumili siya ng libro at lumabas ng tindahan. Naisip niyang ibibigay niya to kay Raquel sa susunod na makita niya to. Sana magustuhan niya. Bulong niya sa sarili. Sana magustuhan niyang libro at ang effort ko. Naglakad na ulit si Ram. Masaya siya dahil nagkaroon na siya ng plano. Alam niyang hindi madali ang kanyang gagawin, pero handa siyang lumaban para sa babaeng minamahal niya. Hindi ako susuko. Bulong niya sa sarili. Makukuha ko rin ang puso ni Raquel. Ram, dali, may sasabihin ako sa'yo.
Nagmamadali siyang tinatawag nito. Hindi kaya tutugunin na ni Raquel ang pag-ibig na kanyang inuhulog? Hindi kaya aamin na rin to sa kanya? Bakit? Masaya niya itong nilapitan. Ano yon? Isasabihin ako sa'yo. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Napapalundag ang kanyang puso sa labis na excitement. Ngunit agad napawi yon sa sinabi nito. May boyfriend na ako. Nagniningning ang mga mata ni Raquel. Parang nag-freeze ang mundo ni Ram. Napako siya sa kinatatayuan niya. Ang mga kamay ni Raquel na nakakapit sa kanya ay parang nagiging init na bakal sa kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang kanyang puso ay parang tumigil sa pagtibok. Ha? Ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang nauutal na tanong. Oo, may boyfriend na ako. Nakangiting sabi ni Raquel. Ipapakilala ko siya sa iyo sa susunod. Pangako matutuwa ka. Hindi siya makahanap ng isasagot sa kaibigan. Bakit parang hindi ka masaya? Malungkot na tanong sa kanya ni Raquel. Ganun ba? Nahihirapan si Ram na magsalita. Parang ang bigat ng kanyang dibdib. Oo nakangiting sabi ni Raquel. Kaya sana isupport mo lang ako ha? Masaya ako sa kanya. Oo naman. Nauutal na sagot ni Ram. Masaya ako para sa inyo. Pero sa loob-loob niya, parang gumuho ang kanyang mundo. Ang babaeng minamahal niya, ang babaeng pinapangarap niya makasama, ay may boyfriend na. Sige, alis na ako, sabi ni Raquel. Kita na lang tayo bukas. Okay, sige, sagot ni Ram. Ingat ka.